Asher, ano ang kasunod na proseso pagkatapos ng ratifikasyon ng proposed 2026 budget? Monica, agad na ipadadala ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang kopya ng enrolled bill para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB sa sanghay ng ehekutibo para repasuhin ng executive branch na inaasahan nating tatagal yan ng mga ilang araw para sa tuluyang pagpirma dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaasahan namang mangyayari sa January 5. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng ratifikasyon ng Bicameral Committee report para sa disagreeing provisions ng proposed national budget ay naimprenta na rin ang kopya ng enrolled bill para sa 2026 GAB. Ito ay matapos ang nasa 5 buwang deliberasyon ng Senado at Kamara ng 2026 National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pambansang pondo mula sa sanghay ng ehekutibo. Unang pagkakataon din na isagawa ang pagraratipika ng Bicam report sa gitna ng 3 araw na lang na nalalabi bago matapos ang taon na dating ginagawa tuwing ikalawang linggo lang ng Disyembre. I move that we approve and ratify the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move, Mr. President. Any objection? Chair hears none. The Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Sa pagratipika ng Senado ng Bicam report, 5 senador ang bumoto ng yes, ngunit may reserbasyon. Kabilang dito sina Senators Panfilo Lacson, JV Ejercito, Loren Legarda, Risa Ontiveros at Francis Pangilinan. Nagpaliwanag rin ang ilan sa mga senador ng dahilan ng kanilang boto. Pangunahing issue ni Senador Ejercito ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Aniya, hindi ang pagpapalaki ng pondo ng MAIFIP ang dapat na focus sa budget, kundi ang direktang paglagak ng pera sa mga ospital at sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Siguro dapat i-phase out habang naayos na ang Universal Healthcare Law, gumaganda ang benepisyo ng PhilHealth, dapat dahan-dahan na sigurong i-phase out na ang MAIFIP. Kumbaga po ang MAIFIP ay ang exemption and not the rule. Ang focus po dapat ay hindi ang pagpapalaki ng pondo ng MAIFIP, kundi ang direktang paglagak ng pera sa mga ospital at PhilHealth. Kung ang nais po natin ay ang lubusang pagsasaayos ng ating healthcare system, dapat po nating ituring ng MAIFIP ay bilang first aid lamang. Para naman kay Senador Legarda, inihayag nito ang reserbasyon sa issue ng implementasyon ng mga programa sa kalusugan ng Department of Health at iba pang implementing agencies. I voted in favor of the Bicameral Conference Committee report subject to certain reservations. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Healthcare Act, principally authored by our dear colleague Senator JV Ejercito and supported by all of us here, and delaying the transition to an institutionally guaranteed zero out-of-pocket care framework in public health utilities and facilities. Dalawang senador naman mula sa minority bloc ang bumoto ng no sa ratipikasyon ng 2026 budget. Kabilang sina Senators Rodante Marcoleta at Robin Hood Padilla. Binigyan diin ni Senador Marcoleta na ang kanyang no vote ay punsod pangunahin na ng iba't ibang financial assistance programs o ang mga ayuda. AIX, MAIFIP, tupad. Samut-sari na ang naimbentong dagdag na listahan ng mga ayuda. Iba't ibang termino rin ang nagagamit. Ngunit patuloy lamang itong naabuso at nagagamit pampolitika. At hindi ito haka-haka lamang, Mr. President. Ang Commission on Audit na mismo ang nagsabi, bago isagawa ang ratipikasyon, kanina inihayag naman o kinumpirma ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian na hindi pumirma sa Bicam report signing na isinagawa kahapon ng 3 Bicam conferees na sina Senador Amy Marcos, Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa.
Monica, bunsod ng antala sa pagpapasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa 2026 national budget para nga dahil nga iyan sa mga bagong proseso na kanilang ipinatupad upang mapanatili ang transparency ng naturang budget ay inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian na ilang proseso ang plano nilang isagawa sa pagpapasa ng mga susunod na panukalang pambansang budget. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.